Yes, good morning po sa ating lahat. We welcome you in GCF, Jesus Christ Forevermore Christian Church. We are all Paul Gospel Non-Sectarian Church. Tayo po lahat ay nasa Bible-based lamang po tayo lahat. Amen. So tayo po lahat ay inaanyayahan sa lahat na nanonood, sa lahat sa aming mga kapitbahay, nawa pagkalooban ng Panginoon, ang mga tenga ninyo na makarinig, itong mga awitin, ang aming pagpupuri dito ay makarating sa inyong mga tahanan. Lalo na sa ating mga nanonood sa ngayon, maraming salamat sa Panginoon at inaanyayahan po namin kayo na makapanood, makinig sa aming pagpupuri sa umaga na to na isang napakasarap, napaka-pribilehiyo sa ating lahat na tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na para sampahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? So salamat po sa umaga na to. Tayo po lahat ay tumayo at tayo magsimula sa ating gawain ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat na ang Diyos natin ay napakabuti sa araw na ito. Amen. Kaya patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos sa buhay, sa ginawa niya sa bawat oras, sa bawat araw, at sa buong linggo na ito. Lord, muli kami napapasalamat sa iyo, Panginoon. Kami ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy kami sa iyo lamang, Panginoon. Lord, gaano man kahirap ang buhay, basta't nandyan ka palagi ay samahan mo kami palagi. Yes, Lord, tayo umawit sa ating dasal. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Isa pa, Lord. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais ko, Amen, Lord. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin
ibigin ka. Hindi dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, Lord. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, Lord. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Salamat sa iyo muli, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Salamat sa iyo sa mga oras na ito. Ikaw ang patuloy na maitaas, maluwalhati sa aming kalagitnaan, Panginoon. It's not by might or by power, it's by your Spirit, O God. Lord, salamat sa opportunity na muli ka naming maawitan, masamba, Panginoon, sa paraan na ganito, O God, in a corporate way, O Lord. Salamat, Lord, sa opportunity na muli, Panginoon, ma-celebrate namin ang araw mo na magkakasama bilang isang pamilya sa Espiritu, O God. Lord, patawarin mo po ang bawat isa sa amin sa anumang pagkukulang namin, sa lahat ng kahinaan namin, Ama, at tulungan mo po kami, Panginoon, na maging karapat-dapat kaming maghandog sa iyo sa umagang ito. Lord, salamat at ganun din po, Panginoon, patuloy niyo nga pong pangunahan ng bawat isa, pagpalain niyo pong gawain ito, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng nagdaraos, Panginoon, ang pag-alala sa iyo pong araw, Panginoon. Lord, ang iyong pong pagpapala, Panginoon, mag-umapaw sa bawat isa, O Lord God. At Ama, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa opportunity na ito. At Lord, kahit na anuman, Panginoon, ang aming sitwasyon, Panginoon, patuloy kaming magpapagpupuri sa iyo, O Lord God. Lord, ito po ang aming puso, Panginoon, magpuri at sumamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Ama, kung paano kaming dumating sa lugar na ito, Panginoon, higit sa aming pag-alis, kami higit na pinagpala, higit na marurunong na mga tao, Panginoon, at Lord, higit na mayroong mas maganda at maayos na pamumuhay sa paglakad po sa iyo, O Lord. Lord, salamat sa iyo, Ama. Ikaw po ang patuloy na mapurihan, maluwalhati, madakila sa aming kalagitnaan. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, sa muli ito, tayo magalak sa ating Diyos na buhay. Sige po tayo magkamay sa bawat isa at tumito. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Yes, hallelujah, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y papabalik, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, mapupurihan ka. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y mapapalik, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo habang buhay.
Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord. Yes, mahal na mahal kita. Lord, salamat sa mga buhay namin. Salamat dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Salamat na tayo naman muli ay nandito para tayo ay magpalakasan ang ating mga testimony sa Panginoon sa buong isang linggo na ipinahiram sa atin ng Lord. May mga bagay ang Panginoon na ginawa sa ating mga buhay. Kaya sabi nga, i-share natin ito, ang kabutihan at ang kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay natin, lalo na yung ating mga naranasan. Amen po ba? Amen! So, akin nang hawak ko na ang mic, nandito na ako. Ito ay pribilehiyo na magpasalamat sa Panginoon. So, salamat sa Lord na talagang makita natin sa araw-araw natin, no, sa araw-araw ng mga buhay natin, ay laging mabuti ang Panginoon. Laging nandoon ang pagsama ng Lord, ang proteksyon ng Panginoon ay patuloy na ibinibigay sa atin ng Lord. Amen? So, salamat sa Panginoon dahil nung nakaraan na Friday, so yung ano nga natin, yung visa natin na umabot na ng 40 days, natuwa talaga ako kasi gabi na nung galing na ako dito. Natuwa ako sa kanila kasi tama-tama nung umuwi kami, galing kami ng bundok, no? Galing kami ng bundok. Salamat sa Lord na doon pa lang, gabi pa lang, kahit madilim na, pero salamat pa rin sa Panginoon dahil masaya kami na nakarating doon. No, so dumating kami doon. So salamat sa Lord sa buhay nila Pastor Lito na talagang yung tahanan nila talaga yun ang nagiging tahanan natin doon. So talagang nagpray kami, nagkwentuhan, nagsharing hanggang kinabukasan. Salamat sa Lord dahil minsan lang kasi nangyayari iyon. Dati-rati kasi lagi kami nandoon. Pero ngayon, salamat sa Panginoon dahil lahat ng mga kakasama doon is mga young people, mga olds. Young ones. Mga young ones, sabi nga ni Pastor Lito, huwag kayo magsabing Senior Thunders. So, salamat sa Lord talaga sa totoo lang. Nakaka-enjoy lang, no? Nakaka-enjoy. Talagang wala man kaming doon, pero yung mga testimony ng buhay, nag-sharing, nagpalakasan. So, salamat sa Panginoon. Tapos yun na nang umuwi na kami. So, salamat sa Lord dahil nga nag-prayer pa tayo. Salamat din sa Lord dahil yung nangyari ng 40 days ni Inday doon. So, nakita ko. So, sabi sa akin nila doon, nila Iti, nila Ime, tita, sabi ng ganun, kasi ako lang talagang doon, walang iba eh. Sabi ko, alam nyo, pinagmamasdan ko kasi sila lahat, yung mga anak-anak ni Mama Lydia, sila kahit may mga asawa na sila Sheena. Habang kumakain kami doon sa lamisa, pinagmamasdan ko, yung puso ko ba na masaya ako. Sabi ko, hindi ba ninyo habang kumakain sila, nagkikwentuhan, kasi sama-sama kasi silang pumunta doon, isang sakyan talaga sila. So sabi ko, nakita ko habang kumakain, ang pinagmamasdan ko sila. Yun na nagsalita ako, sabi ko, alam nyo, masaya ang puso ko, napansin ko sa inyo, kayo na ngayon. Kayo na ngayon, yung henerasyon nyo, wala na kayo. Yun na nagsalita, oo nga kita, sabi nung ganito nga, ganito, ganyan. O diba, masaya kasi nagkakasundo sa pagkain lang, masaya sila lahat. Sabi ko sa kanila, o diba, sabi ko, kaya pagpatuloy ninyo yan, wala man sila mama mo, ako din, kayo na, itong mga pinsan, may mga anak na, nagkakaisa sila, ang saya talaga. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kaya sabi ko sa kanila, kailangan talaga na tuwing ganito, na may okasyon, talagang magkaroon ng banding. Sabi nga, oo nga tita. Oo nga tita, sabi ng ganun. Kasi, eto yung mga usapan na nila, may mga plano na sila. Eto yung gagawin bago uwi din kasi si Romnick doon, magdidispilida sila, magpabanding ulit sila. So sige, so salamat sa Panginoon na nakita ko yung mga pamilya natin, although wala na yung mga nauna, sila mama mo, sila Mama Lydia, nakikita ko na sila, ako,
Sila ngayon, yan lahat ng mga maliliit. Sabi na kami na ngayon ang henerasyon ngayon, tita. So sabi ko, salamat, basta kayo, lagi kayo magmahalan. Talagang i-enjoy ninyo ang ano nito kasi kayo na naman, kami pa ganyan na kami. Kaya oo nga, sabi ko, salamat sa Panginoon dahil pinapakita sa atin na yung mga, bilang mga magulang na sila na ngayon, na naman, panahon na naman nila ngayon. So salamat sa Lord na talagang nagkakaisa sila, masaya sila kahit ano yung kinakain namin noon. Ang saya lang talaga. Kaya salamat, laging sa Diyos ang lahat ng papuri sa mga buhay natin. Talaga tayo, pamilya dito, spiritual. Although sila hindi natin madadala, pero ang mahalaga, pamilya natin sila. Lagi talaga natin sila, ipadama talaga natin na sila yung mga kasama natin, mga anak-anak na yan sila sa generation to generation. Kaya salamat sa Diyos at sa Kanya lang lagi ang papuri. Amen? So sino pa? Sino pa? Okay. So, amen. Amen. Hallelujah. Gusto nating magpasalamat sa Panginoon sa isang buong linggo na naman ng pagsama niya sa atin. Bagamat syempre, marami tayong mga challenges no along the way. Salamat sa Lord kasi tunay na napakabuti ng Panginoon. Wala po siyang katulad. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-iingat, sa proteksyon, at sa maraming pagpapala na patuloy niya po ibinubuo sa ating mga buhay. Yun lang kalakasan sa araw-araw. No po, talagang sobra. Sabi nga nung na daanan ko sa Facebook, sabi niya, siguro kung may tao na magbibigay sa'yo ng 1 bilyon, no? Eh, kahit na ilang bilyon, bibigay niya sa'yo ngayon, tapos hanggang hindi ka nagigising. Oh? Siguro kahit ilang bilyon pa yun, hindi mo itatanggapin, no? Ang kapalit, hindi ka nagigising. So, ibig sabihin na bawat gising natin, higit pa sa 1 bilyon ang bawat gising natin. Amen? Kaya dapat i-enjoy natin ang buhay, i-celebrate natin ang buhay, ipagpasalamat natin ito sa Panginoon sapagkat higit pa sa 1 bilyon o trilyon ang halaga ng pagising natin sa umagang ito. Kaya Lord, maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Roderos family, tayo na po dito. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi iniingatan niya po tayo. So, kahit saan tayo tumungot, sa pagmamaneho man, sa mga nagko-commute sa family natin, so nagpapasalamat tayo na dyan ang ating Panginoon, iniingatan po tayo. Amen? Low power. Please charge. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon. Low power. Panginoon. Please charge. Salamat lang kami, Panginoon, dahil siyempre, banding day, linggo-linggo, banding day na naman, Panginoon. Kahit na di kami nakawin, Lord, dahil yung sasakyan ay may diferensya, kasi yung brake, kaya mas may ginayon kasi hindi, ngayon lang naman kami absent. Kaya tumawag sila sa amin kahapon, nag-antay sila, pero sabi namin, next day na lang, inaasahan na nila na itong next week daw ay pupunta kami doon dahil nag-aantay daw sila talaga. Kaya maraming salamat sa pagmamahal na pinapakita nila, Lord. Pagmamahal na binubuhos mo sa amin, sa lahat dito, Panginoon. Salamat, Panginoon. At salamat sa mga biyaya bibigay mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, lalo rin po pagpapalain, salamat sa pagpapala na bibigay na sa bawat isa sa amin dito, Lord. Kaya, mahal na mga kanamin, Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang aming purihin at ibigay, Panginoon. Thank you, Lord. Amen. May purpose ang Lord kung bakit hindi kayo nakauwi. Amen. Kasi ma-absent kayo ngayong Sunday. Amen. Family day pa naman. Amen. Amen. So, kanta ngayon naman, tayo naman ay aawit sa Panginoon. Mag-celebrate tayo. Talagang ipagdiwang natin ang araw ng Panginoon sa araw na ito. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Hallelujah, Lord. See Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Let all men might see the truth and glow. He is the way to heaven.
We wanna See Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. Yes, Lord, salamat sa iyo, Panginoon. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, stronghold down, tumbling down and down and down and down and down. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds down, tumbling down and down and down and down and down. Woo! Lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know that He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. Woohoo! Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon! Amen! So, sino pa? Ala, sige. Halika na. Ay, tatlo. Amen. So, pasalamat tayo sa Lord. O, sige. Tayo na kayo pasalamat. Amen. Good morning po sa lahat. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, no? Kasi sa buong isang linggo tayo talaga ay sinamahan ng Panginoon, no? Ang gusto ko lang ipagpasalamat sa Lord nung nakita ko na lang na yung mga anak ko, nagbanding pala sila sa pamilya ni Pastora Naning. Dala-dala yung kambal doon sa simenteryo. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Pagkatapos, kumain sila sa mga inasal. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord kasi sabi ko kay Ria, thank you kay Lord na kasi sa kabila ng lahat, kasi may mga sitwasyon ng mga pagsubok na yun yung magkakapagpabuo, no, sa bawat pamilya. May mga sitwasyon
na dumaan na mga pagsubok na doon makikita kung gaano ka buti ng Panginoon. Kasi alam niyo po, talagang totoo yan kasi wala talaga tayong magagawa kung hindi talaga tayo tatawag sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na ang anak ko, sabi ko thank you na kasi nagbunga din yung pagkatyaga ko, nalagi talaga ako ng papaalaala sa kanya na anuman ang mga mararanasan, huwag talagang focus talaga. Alam mo yung salitang focus na huwag intindihin yung mga kyaw-kyaw, mga negative. Alam niyo, magbubunga, huwag tayo manghinawa. Yun lang po ang pinapasalamatan ko sa Lord kasi nakita ko talaga ang bunga ng aking pagtyaga doon sa anak ko. Salamat kay Lord. Thank you kay Lord. Thank you talaga. Alam mo, pagka yung nag-iisa ako, talagang umiiyak ako kay Lord na yung puso ko nag-uumapaw. Hindi umiyak na dahil sa mga sitwasyon kasi alam mo, yung mga tinanim natin na mga mabubuting salita, mga pangangaral, paalaala, no, na kung paano tayo nangangaral sa ibang tao, higit talaga sa ating pamilya, na huwag silang matitinag, na anumang sitwasyon, mahigpit, masaya man na mga sitwasyon, lagi talagang nakapokus, no, na talagang ipaglalaban talaga ang mabuting gawa, yung mabubuting gawa, no, na ating gagawin, no, kahit saan tayo. Kaya thank you kay Lord. Maraming salamat sa Panginoon. Si Mike naman, o kumusta ka Mike? Naiwan ka sa Grammy. Salamat mo sa Lord. Magpasalamat niya ako kay Lord. Una-una sa lahat, actually, share ko lang din, puting share lang. Actually, wala talaga ako ngayon dapat dito kasi dapat nung Sabado ng gabi, biyahe na sana ako dun sa ate ko. But sadly, hindi siya natuloy kasi sabi nga nila ako daw sila. At 2 beses na nagpangalan mo pagpastoralan na hindi talaga matuloy-tuloy. Una, yung kala Tita Eva na magpasama nga sila doon sa Bulacan, hindi rin natuloy. Tapos pangalawa, ngayon, pumunta doon sana sa ate ko, hindi pa din. Sabi ko nga, sabi ko, may purpose din talaga. Tapos, nung nagpaalam ko ng Sunday ng pastoralan, yung time na yon, pagkagising ko ng Lunes ng umaga, iba na rin yung yung sa lalamunan ko. Pero ito yung palatandaan ko na parang on the way na to. On the way na to. Ito talaga yung palatandaan ko na on the way na to. Alam ko to. Di tawad yun, nagpalibak. Pero sabi ko nga, gustuin ko man na mag-alay ng song kay Lord, pero sabi nga, sana rin ito sa isang pastora na once na parang namaos ka or inubo ka, ang gagawin mo lang daw is i-relax mo lang daw yung mo. Para, kumbaga, mas mabalik siya agad yung mo na pag naka-relax lang siya. Inom ng maliganggam na tubig, basta maraming tubig, yun yung payo. Talagang sabi ko, okay, sundin ko nga to. Sabi ko nga, kagabi habang nung sa tindahan, nakikinig din ako ng mga song, no, na naka-earbuds. Sabi ko, gusto kong magkano talaga, i-voice out ko yung gusto kong kantahin, pero na parang tumatak sa isip ko, huwag muna kay yung ko nga. Tapos kagabi, umatake talaga yung alam mo yung kinain ko, sinuka ko talaga. Ngayon ko nga. Tapos nag-apply ako ng naka-plus back. Salamat sa Lord, no, kasi hindi talaga hinayaan ng Lord na ako, I pray talaga na huwag naman sanang lumala, no. Palayo. Yes, declare na sabi nga walay luna na sa ating mga kinabuhi, no, walang karapatan ng kaaway na maghari sa ating mga buhay, kundi ang Diyos lang. Amen. Kaya yun nga, yung sabi nga sa mga leaders na plano dyan sa Ginoo ang matuman. Hindi ang plano ng tao. Talagang ikaw na nagpaplano ka pero ang Diyos talaga ang sunodin talaga. Kung nga, kaya no, pag may mga plano tayo, drawing na lang dyan, no? Drawing na lang, di dyan makuluran. Kaya, yun nga, lahat ng mga plano talagang isabit natin kay Lord, no? Hindi lang sa Panginoon natin sa langit, kundi Panginoon din natin sa lupa, no? Matuto tayong, yun nga, respeto, pero yung kalooban ng Lord ang mangyayari sa buhay natin. Kaya, salamat sa Panginoon sa buong linggo, no? Grabe, nung nung Friday, sabi ko, nung wala pa lang yung Friday, yung papasok pa lang yung November, parang
feel ko na talaga yung November, alam mo gano'n. Ang tahimik, tapos nung nagbiyahe ako, grabe wala talagang yung pagsakay ko ng ano, hindi siya tumakbo ng isang oras yung biyahe, parang 30 minutes lang yata. Kasi walang traffic. Grabe na ako. Sabi ko nga, na umalis ako dito ng 6:30 yata yung or quarter to 7 gano'n. Grabe na ako, bilis ah. Ngayon kaya sabi ko nga, sa bagay, holiday naman. Pero nung ng pag Monday, yan. Kaya mas maaga. Kaya salamat sa Lord sa kalakasan, no, do tao lang din tayo nanghihina, no, pero niniwala ko ng Diyos sa kalakasan natin, no, kaya suggest lang ako. Gusto ko pa lang idagdag ko pa yung pag-akyat namin ng bundok. Talagang sorry Lord ha. Kasi talagang alam niyo po, yung mahirap din talaga na yung maranasan mo talaga yung pagsunod mo sa Panginoon, no? Nasabi ko Lord, hindi, pag natapos mo na masunod yung gusto ng Panginoon, masasabi mo na nagawa mo yun na pumunta ka ng, mabuti na lang no, sabi ko Lord, si Kuya Nestor bumaba. Sabi ko talaga naman, purihin ang Panginoon, walang nadulas sa amin. Walang nadulas. Talagang, ano lang, yung focus talaga, kaya naka-flashlight ang cellphone, si Pastor Raji, kaya may flashlight siya. Thank you kay Lord. Salamat sa Lord sa pinagawa niya sa amin doon. Talagang alam ko na talagang kung ano yung pinagawa ni Lord doon sa bundok, nakatagpo talaga ni Lord yung puso na yun. Kasi walang tigil eh. Sige talagang sige share, no? Kaya salamat kay Sister Linda, talagang kay Pastor Lito, na kahit matanda na sila, nandoon talaga, kailangan din talaga silang pupuntahan. Kaya nga, hindi man sila makasunod na pumunta ng Bulacan, sabi ko once a month lang naman ang sinabi sa inyo na instruction. Tapos pwede naman si Pastor Emil dito sa Quezon City. Sabi ko may instruction na. Ang rason nila, nanonood daw sila ng live. Kaya nga daw yung live natin nawala daw, hindi daw nila mahanap. Sabi ko kasi ngayon parang video na ang ginagawa. Kasi nga marami pang aayusin. Kaya salamat sa Lord, palipat-lipat na lang daw si Sister Linda sa Bulacan at saka sa Davao. Kaya salamat sa Panginoon kasi talagang tayo, tulong-tulong tayo na paalalahanan natin ang mga kapatid na kasi kapag hindi ka dumadalaw sa mga gawain, sabi ng Hebreo 10:25, wala ka sa fellowship, siyempre tayo, nagmamalasakit tayo kasi mahalaga yung yung corporate fellowship, yun po talaga. Kaya nga yung virtual, yung lahat ng mga kaya salamat sa Panginoon, doon tayo kukuha ng kalakasan. Kaya purihin po ang Panginoon, tulong-tulong tayo bawat isa sa atin, magpaalaala sa bawat isa. Yun lang po. Maraming salamat sa Panginoon. So, amen. Amen. So, salamat sa Lord. No, lahat ay nakapasalamat na sa Panginoon. Kaya tayo po lahat ay tumayo na para sa ating praise and worship. So, salamat sa Lord. Amen. Maraming salamat sa umaga na ito, amen. Ang buhay natin ay tanging kay Jesus lamang, amen. Kaya sabay-sabay tayong aawit sa ating Diyos sa buhay. Ano man ang buhay natin ay dapat tayo maganak sa ating Diyos. Amen. Kaya sige po, tayo lang. Itatanghal, dadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, kapag kailanman. Jesus, kailangan pa man,
lingkod ikaw lang, O Jesus. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Ikaw lang sapat, ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod lagi, maglilingkod sa'yo lang, O Jesus. Sa'yo lang, ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod lagi, maglilingkod, buong buhay ko'y alay sa'yo. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Ikaw lang sapat, ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod lagi, maglilingkod sa'yo lang aking Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod lagi, maglilingkod sa buhay ko'y alay sa'yo. Inibig kita, O aking Diyos ang pinuri, sa'yo'y nagkahandog na pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, O aking Diyos ang pinuri, sa'yo'y nagkakantog ng pangako, tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, ang kagalakan sa tuwina. Ikaw lang napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagtutula. Itaas ang ngalan niya, ang lahat ng nilikha. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, ang lahat ng nilikha. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, ang lahat ng nilikha. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti niya ng ating
ating Diyos. Napakabuti niya ng ating Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Patuloy kami aawit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mapaniwalaan ang buhay mo'y binigay sa tulad kong di karapat-dapat. Minahal mo ng wagas, buhay ng kapayapaan, ang Diyos ng kabutihan. Magpabigay kang lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Ang nakilalaga, ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di mapalisan ang biyaya sa aking alay mo, O Jesus, papuri ko sa'yo. Di mapaniwalaan ang buhay mo'y binigay sa tulad kong di karapat-dapat. Minahal mo ng wagas, mahal ng kapayapaan, Diyos ng kabutihan. Magpabigay kang lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Hindi mapalisan ang biyaya sa aking alay ko, O Jesus, papuri ko'y sa'yo. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Hindi mapalisan ang biyaya sa aking alay ko, O Jesus, papuri ko sa'yo. Ngayon, kapasalamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Piliin ka, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang mausap sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang maging daan sa mga bawat buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di mapalisan ang biyaya sa aking alay mo, O Jesus, papuri ko sa'yo. Ang makilala ka, lawak ng pag-ibig mo, ang nabibigay sigla sa puso ko. Di mapalisan ang biyaya sa aking alay mo, O Jesus, papuri ko sa'yo.
mahal kita, minahal kita. Wala hanggang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan, hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti na pagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Ang tinig mo ay siyang gabay sa kalungkutan, nandiyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, ukol sa aking ama, at ako'y buhay ng kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti na pagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti na pagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo, kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay at iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo, kailanman di magbabago ang kabutihan mo, kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo, ika'y tapat sa habang buhay. Lord, ika'y mabuti na pagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti na pagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di mababago ang kabutihan mo, kailanman di mababago ang kabutihan mo. Buong buhay at iaalay ko lahat para sa'yo.
napakabuti mo sa bawat isa Panginoon Lord. Nanay kayo tapat sa habang buhay. Kayo mabuti magpakailanman Lord. Lord, ituwala na namin ang lahat sa iyo Panginoon. Lahat ng pagkilos mo sa mga buhay namin, mga pagpapala Lord, aming kinakamit Panginoon. Lord, ang iyong mga turo ay tumimo sa bawat isa Lord. Lord, salamat muli Panginoon sa mga worshiper mo Lord na narito Panginoon. Lord, salamat sa kanilang mga paa Lord, na dinako mo dito sa iyong bahay panambahan Lord. Lord, salamat din po Panginoon na pinatawad mo kami sa aming mga pagkakasala. Panginoon Lord, muli Panginoon, salamat sa aming mga mata na nakikita namin ng mga magagandang bagay na pinabahagi mo sa amin Lord. Lord, muli kami lubos na papasalamat sa iyo Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang Diyos ng mga Diyos Panginoon. Kaya muli Panginoon, pasalamat kami at ito ang aming mga samat at dalangin sa iyo Panginoon ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos. Ay magsabi ng Amen! Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ay nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Salita mo, panghahawakan mo. Salita mo, sapat na totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ang nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ang nararanasan ko. Salita mo ang nararanasan ko. Sige po, tayo po ay manatiling nakatayo at babasahin natin ang salita ng Panginoon. Sa umagang ito, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 58. Ang sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ka Ama, dakilain ka, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng mga gawain na ikaw ang itinataas, Panginoon. Panalangin namin, Lord, sa mamayang Pilipino, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, kailangan ka namin, Panginoon, lalo na sa panahon ngayon, Panginoon. Kaya, O Diyos, aming sinusurrender sa inyo ang aming mga buhay, aming pinagkakatiwala, ang aming paglilingkod sa iyo, na kayo po ang una, Panginoon, na maitaas, Panginoon, sa aming mga paglilingkod. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka. Ang mga salita mo ay matanim sa bawat puso ng makakarinig ng mga salita mo sa umagang ito. Buksan mo ang espiritual na pandinig, ang aming mga mata, ang aming mga puso, Panginoon, na Lord, matanim sa aming mga puso ng malalim ang mga salita mo. Magmarka ang mensahe mo sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat araw. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka. Pinasisiluhan namin sa inyo ang lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na po ay makaupo. Amen. May sounds pa to? Amen. Kaya sabi dito na mensahe natin, no?
Kaya talagang napakabuti ng Panginoon. Good morning po sa mga kabataan na idinako ang paa sa lugar na ito. Purihin po ang Panginoon. No? Lahat ng bagay ina-appreciate natin, no, sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po ng ating text, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya dapat talaga lagi tayong magpapasalamat, no? Lagi tayong ipaabot natin sa Panginoon ang ating pasasalamat, no? Kaya sa anumang sitwasyon, laging tinuturo sa atin na anumang sitwasyon, maganda man, masaya man, ang mga mananampalataya na totoong sumunod sa Panginoon ay laging nag-alay sa Diyos ng pasasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kasi po alam niyo po sa panahon ngayon, kapag titingnan po natin, talagang marami ng mga pagsubok, pahigpit ng pahigpit ang mga pagsubok. Pero tayo, lagi natin dala ang bunga ng banal na Espiritu. Balik tayo sa banal na Espiritu. Hindi po tayo makapagpapasalamat sa Diyos kapag wala ang bunga ng banal na Espiritu. Ano yun? Kahit ulit-ulitin pa natin yan, yan po ay talagang dala-dala natin. Kayamanan yan sa ating puso. Kayamanan yan, no, sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya mahalaga talaga ang bunga ng banal na Espiritu. Lalo na kapag harap mo sa mga pagsubok, no? Lahat yan. Lagi talaga yan. Dapat talaga yan natin imarka, no, sa ating isip. Nasaan na tayo ngayon? Mula sa pag-ibig hanggang sa sa self-control, no? Kaya ang bunga ng banal na Espiritu, lagi ninyong babasahin ang Galatians 5:22, no? Kasi kung hindi mo maintindihan, paano ba magpapasalamat sa Panginoon? Gayong ang higpit ng pagsubok. Diba? Pansinin ninyo. Pagsubok sa relasyon, sa pamilya, sa ministry, sa lahat, sa school, sa trabaho. Paano mo papasalamatan ang Diyos kung hindi mo naiintindihan ano pala ang purpose ng Diyos? Bakit tayo dumanas ng mga ganitong mga sitwasyon? No? Kaya mahalaga. Talagang number 1 talaga ang pag-ibig. No? Kaya pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Sinabi ng 1 Corinthians, kasi dito po ako kinasal, ang mensahe na ito. Dito ako kinasal ng Panginoon sa 1 Corinthians 15:58. Na nandoon ako noon sa Davao at hindi ko alam i-ordain pala ako. Wala po akong alam. Sabi ni Pastora Virgie, naalaala ko, bakit Lord, parang mabigat yung text na binigay mo sa akin. Wala ka magagawa. Kasi yun ang pinasasabi ng Panginoon. Bakit parang ang bigat, no, ng mensahe? Dahil nga tayo po ay hinuhugog po tayo, no? Pinipino niya tayo, no? Sabi nga, ang buhay ay may purpose. Kaya ano yung purpose ng bawat isa sa atin? Paano tayo nabuhay sa mundo na talagang makita natin, maintindihan natin ano ba ang purpose ko bilang kabataan, bilang senior citizen, bilang mag-asawa, ano ang purpose ng Panginoon sa atin? No? Kaya dapat makita natin na lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga yung mga ginagamit mightily ng Panginoon, alam nyo po, akala natin wala silang mga pagsubok. Akala natin masaya sila. No? Akala natin talagang ang pagsunod sa Panginoon ay puro maganda, puro maayos. Hallelujah! Pero kapag kayo nagsasaliksik kayo ng mga man of God sa buong mundo, hindi ninyo alam kung ano ang naranasan nila, no, sa pagsunod noong mula nung tinawag sila ng Diyos. Ito po ay mga halimbawa na katulad ni Jesus, siya po ay nagtagumpay nung nagkatawang lupa siya dito sa lupa, no? Nagtagumpay siya, kaya nga siya nagpapasalamat. Tinuruan niya tayo na habang tayo nabubuhay sa lupa, anuman ang sitwasyon, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Palakpakan mo ang Diyos. Amen? Kaya, Sister Vicky,
Hindi lang pala dapat pupunta sa church kung may magandang sitwasyon. Sister Vicky, hindi lang pala pwede na pupunta ka ng simbahan pagka may kinasal, may birthday, may mga handaan. Hindi pala yun. Ang gusto pala ng Panginoon, sa anumang sitwasyon, dumaan ka man ng pagsubok, ano ang weapon na dapat makita sa atin bilang mananampalataya? Ano? Ang sabi ng Ephesians 6 verse 11, ang complete armor ang dapat isuot sa bawat isa para hindi tayo makita ng mga kaaway. Papaano tayo hindi nakikita ng mga kaaway sa ating mga paligid? Saan tayo dalhin ang ating mga paa? Kasi nga, balot tayo ng bunga ng banal na espiritu. Kaya hindi tayo makikita ng mga kaaway. Yun po ang sekreto ng isang mananampalataya. No? Kaya alam niyo po, napakahigpit. Kaya nga kailangan talaga i-implement talaga natin. Kung minsan ang mga lingkod ng Panginoon, totoo yun, kasi hindi naman tayo perpekto. Hahantong tayo na magagalit tayo pagsabihan natin, di ba? Kasi nga nakikita ang mali, nakikita talaga no, ang mga attitude. Pero hindi yun ang nagiging hadlang para hindi tayo magpapatuloy sa Panginoon. Hindi doon nagtapos. Hindi doon nagtatapos ang ating pagsunod sa Panginoon. No? Na kapag tayo ay nagkakamali, no? Tayo po ay titigil, hihinto. Hindi po. Pagpistahan po tayo ng kaaway. Tandaan ninyo yan. Yung sasabihin ko sa inyo ngayon. Na kapag hindi tayo maniguro yung totoo na magsusumikap na sumunod sa Panginoon, pagpipistahan ang mga mananampalataya sa kaaway. Bakit? Hindi mo alam. Sabi nga, nung tayo nakakilala sa Panginoon, nagtagumpay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo, ngayon nakakaluklok na siya sa kanan ng Ama, tayo po yung naiwan na nasa lupa na maging magandang halimbawa. At ikaw at ako, pag tayo po ay tumalikod, tayo po ay manghina, at makita na lang natin ang ating sarili kung sino na ang ating mga kaibigan. Sino na ang ating mga nakakasama. Sino na ang ating mga laging kinakausap. Makita na lang natin ang ating mga sarili. Nang dahil matigas kasi ang ating mga ulo. No? Kaya sabi nga, ang akala natin lahat ng nakikita ng ating mga mata ay maganda. No? Dalawa ang nanirahan sa mundo. Ang kaaway, ang demonyo, at ang Diyos. No? Ang Diyos, ang banal na espiritu, iniwan sa atin. No? Iniwan sa atin. Kaya nga, dala-dala natin ito. Napakahalaga talaga. Totoo yan. Napakahalaga. Bakit pinaukil-kil ng Panginoon sa Quezon City ang bunga ng banal na espiritu? Bakit? Kasi dinidil ng Panginoon ang Quezon City. Maaring dito tayo nagkulang. Palakpakan natin ang Panginoon. Aminin natin sa ating mga sarili na bakit dinidil ng Panginoon ang Quezon City sa banal na espiritu. Dahil gusto ng Panginoon na tayo hindi natin masasayang ang ating paglilingkod, ang ating pagsunod sa Panginoon. Na ito pala ang susi. Ito pala ang susi. Na tayo ay magtatangumpay. Tayo ay mamunga. No? Ito pala yung susi. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kasi si Jesus, lagi siyang nagpapasalamat sa Ama. No? Siya ay naging masunuri na anak. No? Kaya, ang isang mananampalataya na hindi nagpakalalim sa Panginoon, hindi niya naintindihan. Hindi yan magpapasalamat sa Diyos kapag may pagsubok. Hello? Hindi yan siya magpapasalamat. Ang makikita ng kanyang mata ay yung nakikita niya na ang sitwasyon ay napakahirap. Sitwasyon sa pamilya, sitwasyon sa school, sitwasyon sa magulang, yan ang makikita. Bakit? Kaya nga, alam niyo po, lahat tayo, kailangan natin ang Diyos.
walang nilikha ng Panginoon na hindi kailangan ang Diyos. Maraming nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Maraming kumikilala na mayroon silang Panginoon. Pero sa totoong pagsunod, paano sasambahin ang Diyos? Paano mo i-implement ang pagkilos mo na makikita na ang Diyos ay sumasa atin? Diyan tayo nagkakaroon ng problema. No? Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi dito, pag binasa mo ng maigi ang verse na ito, sabi dito, diba ang una, pasasalamat. Puntahan natin ang 1 Thessalonica 5:18. Sabi dito, ito po ang supporting verse na kailangan natin pala dapat magpapasalamat. Hindi lang pala. Sabi dito ng 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa sa pag-iisa kay Kristo Jesus. Diba? Kaya dapat talagang magpapasalamat. Kasi tanda yun na nakikipag-isa na tayo sa Diyos eh. Diba? Kasi pag nakita natin ang mundo, pag nakita mo yung kaaway mo, langanin mo na ang pasalamatan mo yung kaaway mo pa. Hello? Yun kasi ang pangunawa ng hindi nagpakalalim sa Panginoon. Yun ang mga pangunawa na hindi pa talaga nila naiintindihan. Kaya nga tayo, pumupunta tayo sa gawain ng Panginoon kasi kailangan natin ang Diyos. Gusto natin na mamuhay tayo sa lupa na may direksyon. May tamang pamumuhay. May pagbabago. Kasi ang pagbabago na yan, sino ba ang magbibenepisyo? Ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga generation, mawala man tayo sa mundo. Ano ang legacy mo? Ano ang legacy mo? Na ang buhay mo, ilang taon ka na ngayon? Ano ba ang pagkakaintindi mo bilang mananampalataya? Mayroon na ba tayong nasunod sa Panginoon? Nakita na ba natin na nagbubunga ang ating pagsunod sa Panginoon? Nagbubunga ang ating pananampalataya sa Diyos? Kasi ito po ang ating dapat makita, no? Kaya nga ang akala natin, uupo lang tayo pag pumunta sa simbahan. Siyempre, una, hindi natin naiintindihan. Pero lumaon ang lumaon at sasaliksik tayo ng mabuting balita, mga preaching, mga worship. Bakit hinahanap-hanap na natin yun? Hindi na natin naglaan tayo ng oras na sa mga ibang bagay. Kasi feeding yun eh. Yun yung pagkain ng ating espiritual. Na tayo'y lumakas. Kailangan natin ang bawat isa na mga mananampalataya, mga man of God. No? Kasi yun yung iisang espiritu ang dumadaloy. Kaya nga pagtayo natin, makikita natin kung ano ang pinaglalaanan talaga natin. Kitang-kita talaga yan kahit anong gawin mo dyan. No? Kaya nga pagkain espiritual, yun talaga mahalaga. No? Sabi dito, magpapasalamat tayo palagi. Ano pang sabi ng awit? Yan, puntahan pa natin. Awit, chapter 145, verse 1. Sabi dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang pagpapasalamat. Diba? Doon pa tayo sa una, number 1, ipasasalamat. Ito yung mga supporting verse. No? Na dapat talaga tayong magpasalamat sa Diyos. Sabi dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag, di ko titigilang magpakailanman ang pagpapasalamat. Kaya mahalaga talaga ang magpapasalamat. Number 2, magpakatatag. Hello? Paano ba magpakatatag ang isang mananampalataya? Kabataan ka man, may asawa ka man, senior ka man, no? Paano ka magpakatatag? Na sinasabi natin na mayroon tayong Panginoon.
Anong sabi ng Hosea chapter 1 verse 9? Puntahan natin. Hosea chapter 1 verse 9. Ang sabi po dito, magpakatatag ha. Doon tayo sa magpakatatag. Sabi po dito, 9. Hosea chapter 1 verse 9. Saan ka na? Sabi po dito, ng 9. Hallelujah. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya magpakatatag, no? Kaya nga pag may utos ang Panginoon, di ba? Umuukil-kil talaga yan sa isip mo. No? Kasi para talagang kasi ang pagsunod sa Panginoon hindi naman puro maganda. Kaya kailangan pagdating mo sa pagsunod mo sa Panginoon, naku, ang hirap pala. Ang hirap pala, Sister Vicky. Kaya nga, sinabi ng salita ng Diyos, magpakatatag. Amen? Saan pa ang magpakatatag? Basahin natin para talaga natin maano ang salita ng Panginoon na hindi lang ibig sabihin sinasalita lang ng tao. No? Sabi dito ng Deuteronomy chapter 31 verse 6. Magpakatatag ha. Doon tayo sa magpakatatag. Tapos na tayo sa magpapasalamat. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Inulit na naman uli. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Tandaan ninyo, itong pagbaba ng mensahe na ito, maaring tinuruan tayo ng Panginoon na mayroon tayong mga mai-encounter no, sa buong isang linggo na hindi mga pangkaraniwan na mga pagsubok. Pero sabi ng Diyos, magpakatatag lang tayo. No? Panatag ang loob. Kaya nga lagi nagpipray. Panatag ang loob, magpakatatag na anumang sitwasyon na ating kakaharapin, thank you Lord. Yan, balik na naman sa thank you Lord. Amen? Kasi si Lord talaga ang mayroong, sabi nga, may purpose ang Lord. Kaya nga tayo talagang magsusumisig-sigasig talaga tayo na isiksik talaga natin ang ating sarili sa Panginoon. Kailangan natin ang Diyos. Hindi ang Diyos ang may kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Sino ditong nabubuhay na hindi kailangan ng Diyos? No? Lahat ng tao kailangan nila ang Diyos. Kaya nga tayo, nagsusumikap tayong dumalo sa mga gawain. Kasi maraming mga nanghina. Maraming nawala ng pag-asa. Ito, daanan ng patay, papuntang bagbag. Sa tingin nyo ba, yung mga tao na yun na namatay, nakakilala ba yun sa Panginoon? Magpakatatag. Number 3. Tuto na akong nag-number na no? Sige lang. Huwag matitinag. Diba? Sabi dito, huwag matitinag. Papaano hindi matinag ang isang mananampalataya pagdating ng mga pagsubok? Papaano? Balik. Galatians 5:22. Yan talaga lagi, mga kapatid, ang lagi nating alalahanin. Kasi kapag hindi tayo namumuhay ng salita ng Panginoon, hindi natin matagpuan ang ating sarili. Ako, 56 years old na ako. Hindi ko matagpuan sa edad ko na ako'y naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi po, siyempre, mayroon tayong mga kaisipan na ang gusto natin, ang gusto ang masunod. Hindi ang gusto ng Panginoon. Palakpakan mo ang sarili mo. Hello? Dapat naintindihan natin ha?
Huwag matitinag. Kaya pagka may mga sitwasyon, huwag matitinag. Sabi ko nga sa inyo ilatag ninyo ang mga problema ninyo at ilalatag ko din ang problema ko. Baka mamaya sasabihin ninyo, ha? Mas higit pa pala ang problema ni Sister Vicky kaysa sa akin. Kalingkingan lang pala ang sitwasyon ko kaysa kay Pastora Vicky. Pero bakit tayo ipinangangaral natin ang salita ng Diyos? No? Sinasamahan tayo ng Panginoon. Sabi nga, huwag matatakot, huwag matitinag, laging magpapasalamat sa Diyos. No? Kasi ang bunga ay talagang namamanaag na. No? Ikaw ba naman? No? Ikaw ba naman? Ang pamilya mo, maano mo na lang. Sige, encourage kasi ganito yan, ganyan yan. Diba? Yung buhay mo, nilalaan mo talaga yung lakas mo. No? Na bago ka mag-senior, Rebecca, harinawa, makita mo ang pamilya mo, ano na ang galaw ng Diyos sa kanila. Amen? Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi, ano yun? Ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lang sa Panginoon. Imagine, kayo na nag-aaral. Isipin ninyo maigi, ang 1,000 taon sa atin, ano na tayo ngayon, 2025, ay isang araw lang sa Panginoon. Gaano siya kakapangyarihan? Gaano? Tapos ang tao, kunting pagtutuwid, magtatampo, kunting pagtuturo, aalis. Kakalungkot. Samantalang kapag pumikit ka lang, sasabihin mo sa Panginoon na, Lord, hindi ko talaga kaya, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Saan ba tayo kasi lalapit kapag may mga sitwasyon tayo? Saan tayo lumalapit? Sa barkada? Kaibigan? Kaklase? Makita mo na lang ang sarili mo, nandoon ka na. Kasama mo na sila. At anong idudulot ng mga kaibigan na wala sa Panginoon? Ano? Ano ang idudulot? Tuturuan tayo magsinungaling. Turuan tayo yan. Magsinungaling sa magulang. Nambiruan yan. No? Siyempre wala sila sa Panginoon eh. Kaya nga tayo nasa Panginoon. Para magtuturo tayo, mayroon tayong authority na pag nagsalita tayo, i-honor ng Diyos. Kasi ikaw, hindi ka nagsisinungaling. Ang authority, binigay na ng Panginoon sa atin. Ang kaligtasan, himala, pagbabago, nasa atin na. Wino-work out natin sa pamamagitan ng pagdalo ng mga midweek service, midweek, mga prayer, mga iba pang mga seminar, ano pa, mga nasa social media. Binubusog mo lagi ang sarili mo dahil gusto mong mabuhay sa mundo ng kapaki-pakinabang. Palakpakan mo ang Diyos. Amen? Kaya kapag nagsasalita tayo sa mga bata, mga teens, mga youth, no? Mga nanay, hayaan mo na maglabas sila ng maglabas ng mga bigatin niya. Hayaan mo, pakinggan mo ng pakinggan. Pero naa ka nag-i-intercede sa Espiritu ng Panginoon na hindi ka madadaya. At wag kang sabi nga, kailangan mapagtagumpayan mo. Ano ang purpose? Bakit lumapit sa'yo? I-share mo ang kabutihan ng Panginoon. Kahit wala kang verse, ipagpipre mo, patatanggapin mo sa Panginoon. Naglilingkod ka na sa Diyos. Hindi ibig sabihin na ang pagmimisyon, magdala ka ng malita, punta ka sa ibang lugar. Kahit saan ka, sino may nakakasalumuha mo para sila. Sabi dito, sabi nga, anuman ang sitwasyon nila, hindi tayo matitinag. No? Hindi ang kapatid. Siyempre, ina-apply mo eh. Tinuturo sa atin eh. Pagdating sa sitwasyon, huwag matitinag. Laging magpapasalamat. Magpakatatag. Yun.
ako, purihin po ang Panginoon. Na kahit kulang ako ng tulog, yung lakas ko, para nauubos na. Kasi ginagawa ko yung tulong ng Panginoon. Yung gusto ko makatuwang ako sa ministry na magpapalakas ng loob, lalo na sa mga nanghihina. Binaburden ko yan lahat. Kasi gusto ko katuwang ako sa ministry ng Panginoon sa lupa. Ginagawa ko yun. Si ayoko na may mapapahamak. Huwag tayong makasarili. Huwag tayong makasarili. At wala sa kaisipan natin na tayo ay mayabang. Wala sa kaisipan natin na tayo'y hambog. Bakit mayroon pa tayong mga kaisipan na ganun? Ang higpit na nga ng mga pagsubok. Mayroon pa tayong mga kaisipan, nagmamagaling tayo. Hello? Walang ibang magaling. Ang banal na espiritu ang pinakamagaling sa buhay natin. Palakpakan mo ang Diyos. Kasi lagi siyang nangungusap. Lagi siyang nangungusap na ito ang dapat gawin. Ito yung instruction. Sabi dito, huwag matitinag. Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 13? Ano sabi niya doon? Alam natin yan, lagi yan ibinababa sa mga lingkod ng Diyos. Basahin natin para malaman pa talaga natin. First Corinthians chapter 10 verse 13. Ano sabi? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Maliwanag? Kaya huwag matitinag. May pangako pala ang Diyos, Sister Vicky. Kaya nga yung Bible, baka lagi nakatago lang yan ha. Ilabas ang Bible at laging basahin. Bago matulog at pagkagising. No? Ano pa sabi? Number 4. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan na. Sa paglilingkod na sa Panginoon. Maging masipag. Ano yung ministry na nasa atin ngayon? Nagiging masipag ba tayo? Hello? Sabi paulit-ulitin mo ng basahin ang 1 Corinthians 15, 57 to 58. Magmarka yan, no? Sa ating puso. Sabi dito, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ano yung paglilingkod sa Panginoon? Ang paglilingkod lang ba sa Panginoon ay ang pagigitara? Ang paglilingkod lang ba sa Panginoon ay ang pagtatampurin? Ang paglilingkod lang ba sa Panginoon ay ang pangangaral ng Diyos? Ang paglilingkod lang ba sa Panginoon ay ang panalangin? Nakakalimutan natin na hindi pala, hiwalay pala tayo sa Galatians 5:22. Kaya maraming bumabagsak. Maraming hindi nagbunga. Maraming hindi naintindihan.
ano pala ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid ko, sa pananampalataya, hindi pa huli ang lahat. Laging may pag-asa. Palakpakan mo ang Panginoon. Habang tayo nabubuhay, pinaaral tayo ng ating mga magulang, mag-aral tayo. Gawin natin, maging magandang halimbawa tayo sa ating community bilang kabataan. Maging halimbawa tayo sa ating pamilya. Na kapag sila ay ating paalalahanan, wala silang idoduro sa atin na ikaw nga dyan nagsisinungaling ka nga Hello? Amen? Kaya ang Panginoon napakabuti ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Lord. Dahil ako, hindi ko sinunod ang aking sarili. Sinunod ko ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay lumaban, nakasama natin ang Diyos, nakabigkis tayo sa salita ng Diyos, namumuhay tayo sa Galatians 5:22 para pag tayo po ay mayroong kakaharapin na kahit sinong klaseng tao ang ipapadala sa atin, mayroon tayong wisdom, mayroon tayong knowledge na ating i-apply para sa pagharap sa ganitong mga sitwasyon. No? Kasi nabubuhay talaga tayo sa lupa Marami talaga tayong madadaanan. Hindi tayo exempted, nasa lupa pa tayo wala pa tayo sa langit. No? Kaya ang tao, talagang yan ang pinakamagandang nilikha ng Panginoon. Bibiro mo, kawangis niya tayo. Hindi tayo ginawang hayop. Alam mo ba yung hayop? Walang utak yan na katulad sa atin. Natitrain lang yan sila, nagkaroon lang yan sila ng kaisipan na nagiging mabait kasi tinitrain. Pero sa totoo lang, hayop pa rin siya. Iba ang nilikha ng Diyos, tayo. Tayo yung kawangis ng Panginoon. Kaya dapat nating i-representa ang ating wangis na sa harap ng Panginoon may nakakita o wala. Totoong lingkod ng Diyos to. Hindi ito piki. Amen? Kaya maraming hindi nakakaintindi. Minsan dumating sa punto, maraming nagagalit sa inyo. Maraming ayaw. Bakit ba kasi? Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya nga masakit, mga kapatid ko, ang katotohanan. No? Kaya galit ang kaaway. Kapag natumbok ang kasalanan ng kaaway, magagalit talaga yan siya. Kaya nga tayo, mamuhay tayo. No? Magisnan tayo. Magisnan ako ng mga apo ko. Wow! Ngayon nga, mapapawaw ka Thank you kay Lord. Thank you kay Lord. Salamat sa Panginoon, sa pamilya ko. Salamat sa Diyos na buo ang mga pamilya ko, na ipinaglaban nila, na ang kasama lang nila ang Diyos. Wala naman silang tatay, wala silang nanay. Dahil ako, ang priority ko ang pagsunod sa Diyos. Wala ako sa tabi nila. Pero sila, kitang-kita ko paano nila pinaglalaban ang kanilang mga pamilya, na kahit sa alam nila, sa abot ng kanilang pag-iisip, hindi man perpekto, pero tumayo sila na talagang kailangan nilang kakayanin, na wala silang aasahan, na wala silang aanuhin. Tinuro ko sa kanila na mag-train sila, na habang ako nabubuhay pa, na matuto silang tumawag sa Panginoon. Yun yung pinakaano ko sa pagsunod ko sa Panginoon. Lord, sa paraan mo, tatawag din yan sila sa iyo. Hindi ko alam kung sa anong paraan. Hindi paraan ko, Lord. Napilitin ko, ilahin ko, hindi po. Sa paraan ni Lord, i-touch ang kanilang kaisipan at ang kanilang puso. Sa paraan ng Panginoon, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon.
Yun po ang aking pananampalataya sa Panginoon, sa aking pagsunod sa Diyos. Nabubuhay ka, paminsan-minsan dadalawin mo. Pero di ba? Hindi mo yun sinasadya eh. Sino bang may gusto na ang buong pamilya ay magkawatak-watak, nasa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao? Sinong nag-aano sa inyo na ganun ang magiging pamilya natin? Kaya salamat sa Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri, silyohan ng Diyos ang mensahe na ito, at tayo pong lahat ay tumayo, at tayo po ay manalangin. No? Panalangin natin ang bawat isa, hindi na tayo pwedeng pumunta sa harapan kay para hindi masikip. Ito ang lagi natin tatandaan. Pag bawat gawain, pagkatapos ng Word of God, ipipre ang kongregasyon. No? Ipipre natin lahat. Ituon natin Janet Alan, yung mga kamay natin sa kanila. Lahat tayo magkaisa. No? Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Lord, narito kaming lahat na kung paano binaba mo ang inyong mga salita, ang mensahe mo, nawa kaming lahat, Panginoon, ay magpakatatag, magpakasipag, huwag matitinag. Lord, salamat. Lahat kami, Lord, pagbigkisin mo kami. Hindi man kami, Panginoon, hawak-hawak literal sa aming mga kamay, pero ikaw ang Diyos na kami pagbigkisin mo ang Quezon City na, Panginoon, magtatagumpay kaming lahat sa pagsunod sa iyo. Tulungan mo kami na maging matatag lagi. Lord, mga kabataan man, lahat kami, Lord, sinusurrender namin sa iyo ang aming mga buhay. Na ang mga kabataan na ito magiging matatag, magpakasipag, Lord, huwag matitinag. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Silyuhan mo, Panginoon, ang aming mga panalangin mula umpisa hanggang sa matapos. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maparangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Amen. So, nadako tayo sa ating pong huling hapunan. So, ito po ay pagpapahayag ng ating pong pag-alala sa banal na hapunan ng ating Panginoon Diyos dito sa lupa. So, tayo po ay muling tumayo po. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na mapagkasalo kayo sa hapunang Pampaskwa na ito bago ko magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito habang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya na isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay binigay niya yon sa kanila at nagsabi, "Kunin niyo ito at maghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Ama, pagkabasbasan nito, kung pinakapay nito, sasilitin niyo itong katawan at itong kopa na ito na naglalaman po ng dugo, Lord, dalangin po namin, Lord, ito po, sabihin kaganapan, kung saan po, pinapahayag niyo po ito para sa amin po. Sige po, pakidistribute po. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipinagkanulo,
ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Bago po natin kainin, siya sa atin na ating sarili, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon Diyos sa ating mga pagkakasalang nagawa. Amen. So atin na pong kainin ng tinapay. Matapos maghapunan, dinampot din niya ang kopa at sinabi, ang kopa ito ang bagong tipan na magpapatibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang alaala sa akin. Inumin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sige po, maaari na po tayong makakaupo. So sa ating pong pagbibigay, amen. So sa ating pagbibigay, sige po, makakaupo na po tayo. So ito pong ating pong pagbibigay ay kusang loob na magbigay sa ating Panginoon Diyos. Amen? Sabi nga po, it's better to give than to receive. Maraming pagkakataon na tayo po ay nakaka-receive, lalo na ngayon magpapasko. Ilang buwan na lang o ilang araw na lang at magpapasko na. So tayo po ay nakaka-receive ng mga regalo. Pag birthday, nakaka-receive tayo ng mga regalo sa ating mga magulang o sa ating mga mahal sa buhay. Alam niyo po, ito po ang layo ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tayo nagbibigay ng kusang loob. Dahil alam po natin na ang Panginoon Diyos ay mapagbigay. Kung paano nagbibigay ang Diyos, dapat po sundin natin din siya na tayo po'y kusang loob na nagbibigay, hindi napipilitan. Kasi po ang kusang pagbibigay ay lalo pong pagpapalain ng Panginoon Diyos ng siksik, liglig at umaapaw pa. Kaya sabi nga po, it is better to give than to receive. Kasi marireceive natin, ayun na po yung gantimpalang ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa. Marapit tayo po ay magbigay sa ating Panginoon Diyos. Amen. Sige.
iba na ating mga kamay. Ito ang ating mga kamay sa ating mga tayo sa offering. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong binabang mga salita, O Lord, ang ating mga salita, Panginoon. Kami po ay mayiging matatag at magpapasalamat sa iyo ang aming naglulubos, Panginoon. Panginoon, inyo po nang pagkapaspasan lahat ito mga tayo sa offering na ito, O Lord, para maging siksik-sigdig at apo pa, Panginoon. Ang lahat mga ito, Panginoon, ay gagamitin sa puti ayon sa nais mo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga nagbigay. Panginoon, iniling po namin na i-provide silang lalong i-bless, Panginoon. At kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyayang binibigay niyo sa amin. Kaya narapat po, Lord, na ikaw lang po ang aming kasalamatan, itataas at pupurin, Panginoon. Kaya lahat na nagmamahal sa akin, Panginoon, ay magsabi ng Amen. So salamat sa Panginoon. No, salamat sa Lord. At meron po tayong mga gawain every Wednesday and ating Friday, no? May mga devotion po tayo. At maging sa ating Wednesday po, meron tayong midweek from 8 o'clock to 9 o'clock. Amen. So kayo po ay aming inaanyayahan na sumali at mag-join sa gawain namin tuwing midweek namin. No? Mayroong para magpalakasan po tayo sa salita ng Diyos, sa mga nais na magpalakas. Talagang kailangan natin, tulungan natin ating mga sarili, kumain tayo ng salita ng Panginoon dahil ito higit na ating mga kailangan. So 8 o'clock hanggang 9 po yan. At the same time po ang ating Friday, ang meeting natin, prayer meeting natin is 8 o'clock to 9. Mga prayer request, kung mayroon po na mga dapat ipag-pray, available po ang aming mga Facebook, nandiyan po sa Messenger, makita po natin ang GCF dyan. So kayo po ay aming inaanyayahan na maki-join, sumali po tayo sa lahat ng mga gawain dito sa JCF. At meron po tayo mga devotions from Tuesday, no, to 4 to 4:30 po. No, tayo lahat ay ating binabaybay ang ating New Testament natin para matapos natin ito, para malaman natin ang mga nakasulat na naitala ng Panginoon para sa ating mga pagkaing espiritual. Amen. From Tuesday po yan, 8 a.m. to 4:30. Then as usual, on Thursday, same time, same tune. Tayo po ay nasa Romans na napakaganda ng ating mga binabasa. At maging ang Saturday natin at the same time pa rin ang 4 a.m. to 4:30 po ang lahat ng yan. So salamat sa Lord at nawa ma-perfect natin ang lahat ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At kailangan talaga natin disiplinahin ang ating mga sarili, gumising ng madaling araw dahil ito ang pinakamasarap na pakikipagniig sa Panginoon at pagsasali at pakikinig at pagbabasa ng ating mga Biblia. At salamat sa Panginoon at maging sa ating Sunday celebration ay meron tayo po ng Sunday School. So tayo po lahat ay nawa po turuan, pagsikapan po natin na tayo ay lumago sa pagkakilala sa Panginoon dahil kailangan natin ito sa ating mga buhay individual. No? Ito ang pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nandiyan ang kanyang mga salita, ilaan ang oras at panahon natin para lamang sa Panginoon dahil ang lahat ng bagay pwede nating gawin, pero ito ang magising sa madaling araw ay isa itong training sa atin, pagdidisiplina kung paano tayo makasunod sa Panginoon. Kaya maraming salamat dahil ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan sa atin at tayo rin naman anong may susukli natin sa Panginoon, lalo na sa ngayon itong mensahe sa ating lahat. Nawa ito ay hindi lang ito narinig sa kabila, kundi dumiretso ito sa puso natin nang sa ganon maisip natin ang lahat ng ating ginagawa na ito ay walang sayang sa Panginoon. Lahat ina-account ng Panginoon ito kung ano ang ginawa natin sa araw na ito. Kaya salamat na ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat, ito ay nakatala sa Panginoon at ito ang kalooban ng Panginoon sa ating lahat. Amen? So salamat sa Diyos. Tayo na po lahat ay tumayo para sa huling okay. Sorry po, mayroon pong muna sorry okay. Sorry. Kasi ngayon ay bagong buwan, tayo ngayon ay nasa November na. Bago tayo mag-move forward, tawagin muna natin yung mga celebrant ng November. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga kapatid natin na magse-celebrate ng kanilang
araw para sa buwan ng November. Sino po ang mga celebrant ng November? Sige po, dito po tayo sa harapan, mga Wow! Mga senyorita pala. Mga senyorita pala itong mga to. May mga senyorita. Oh, di ba? Ay, si Jasmine. Sama ka na, Jasmine. Yan. Si October, Kasama. At syempre, dahil meron kayong ice cream dahil nag-birthday kayo. Pag-isa po kayong ice cream. Ice cream din dahil pink. Dali sa harapan. Eh, syempre, yan para sa'yo. Kasi ikaw ang baby. Dali yan. Ayan. May mga ice cream yung mga kapatid natin nagsiselebrate at saka yung kanila. Ayan. Hawakan natin yung cake natin. Wow, ang sarap nito. binati ko ba naman, nakalimutan ko Biba. mag-birthday pala ako. Hawak ka lang po. Hawak po. Birthday pala ako. Picture. Amen. Hallelujah. Sige, picture muna tayo bago tayo umawit. 1, 2, 3. Po. Ano mo kung kailan yung birthday? Kailan ang birthday? November 23. October 30. Ayan. 20? Ay, 30. 30, 28, 23, 28 na October. Ayan, okay. So, atin muna ito na ating mga kamay sa ating mga kapatid. Ama namin sa langit, salamat sa iyo sa mga kapatid namin na nagdaraos ng kanyang kaarawan sa buwan ng November. Father God, Lord, amin pong itinataas sa inyo ang kanilang mga buhay. Panginoon, patuloy niyo po silang balutin ng iyo pong proteksyon mula ulo hanggang talampakan. Lord God, Ama, ingatan mo po, Panginoon, ang kanilang buong sambahayan at pagpalain niyo pong magawa ng mga kamay nila. Panginoon, ingatan mo po sila sa kanila pong paghayo, ang kanilang mga paa. Panginoon, niyo pong ingatan sa pangalan ni Jesus, O Lord God, at panalangin namin, Panginoon, na matupad ang lahat ng magagandang plano mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ang mga kapatid namin naririto. Lord, maraming pong salamat sa iyo. Sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dan, 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 dan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Siyempre, meron tayong kainan mamaya. Happy birthday po! Happy birthday! More blessings, Mami! Papa Sora G! At Ate Jasmine! Ayan! So, siyempre, dahil may birthday, may kainan tayo, no? At bago tayo magkakain ng ating lunch, tayo pong lahat muna ngayon ay tatayo para magpasalamat sa Panginoon sa natapos po nating gawain. Sige po. Sa'yo lamang, Jesus, ang lahat ng papuri at pagdakilaan, ang pagluwalhati, pagkat ikaw ang karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. O Jesus, ang ngalan mo. Yes, O Lord God, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Yes, O Lord God, Heavenly Father, we give you thanks, we give you praise. Maraming salamat, Ama, sa katagumpayan niyo po sa krus ng Kalbaryo. Lord, maraming salamat po. Ngayon po, simula umaga sa aming pong Sunday School hanggang sa katatapos po namin pong Sunday Worship Celebration. Dalangin po namin, Lord, na kami po ay nagpuri sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat po, Lord, sa inyo pong salitang ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Ama, dalangin po namin, paghawakan po namin ang 1 Corinthians
chapter 15 verse 57 to 58 kung saan po Lord kami po ay magpasalamat kami sa inyo, sa aming pong Diyos sa buhay, kung saan po kayo po nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa pamamagitan ng inyo pong anak na si Jesucristo, Lord. Magpakatibay kami, magpagkatatag at magpakatibay, O Lord, nang sa gayon po ang aming pong pagpapagal ay hindi pong masasayang dahil po kami po ay nasa sa inyo. Ama, maraming salamat po sa inyo pong katagumpayan. Ito pong aming pong gawain, O Lord, ay para po sa inyo, sa aming pong pagsusumamo, sa aming pong pagpupuri sa inyo, O Lord. Kasama po namin na nagsisipag-celebrate din po, Lord, sa Tikbawan, sa Maasin City, O Lord, maging sa Bulacan, O Lord, at maging sa Davao. Maraming salamat po, Lord, sa inyo pong katagumpayan ng aming pong gawain, O Lord. Itaas natin ating mga kamay upang tanggapin natin ang basbas sa Panginoon Diyos. Oh, hallelujah! Heavenly Father, pagkabasbasan niyo nawa, Lord, ang bawat mga kapatid namin mga ito, mga brothers and sisters in Christ. Dalangin po namin, Lord, ibaba niyo po ang inyo pong banal na Espiritu sa bawat isa at manahan sa aming mga puso. Taglayin nawa, Lord, namin ang pagkakapagkapong baba sa inyo po, Lord, sa inyo pong harapan. At dalangin po, Lord, namin na magkaroon kami na ugnayan sa inyo at kami po ay mananalangin at sa aming pong paghayo sa pansamantalang tahanan ito sa aming paglabas. Dalangin po namin, Lord, mataglay namin ang tunay na liwanag na nagbibigay buhay sa amin. Lord, Ama, maraming salamat po. Ito po ay aming pong samot panalangin. In Jesus name we pray. Lahat po nagmamahal sa Diyos magsabi ng Amen at Amen. God bless po sa atin lahat. God bless po. And happy Family Day po sa bawat isa. God bless everybody. Okay, salamat sa Panginoon. Tayo po ngayon ay sama-sama naman, tulong-tulong